Ang Ebanghelyo ngayon ay ang talinghaga ng tusong katiwala. Tusong katiwala. Pinuri ng amo ang hindi tapat niyang katiwala dahil sa kanyang katusuhan o mataas na pag-iisip o kanyang katalinuhan. Matalinong plinano niya, with foresight, at hindi tapat na katusuhan, to provide for his future. Once na paalisin ng amo dahil sa hindi niya maging tapat na ugali, nang madali na siyang i-terminate bilang isang katiwala, anong ginawa niya? So, he settled many of his master's accounts. Paano? By negotiating and reduce balance with those who owe his master's money. Parang hindi pa rin, mali pa rin, di ba? Mali pa rin ang ginawa niya dahil binabawasan niya yung utang ng mga iba pang mga umutang sa kanyang amo. So, hindi pa rin maganda. Pero bakit ang amo ay humanga sa kanyang ginawa? Well, hindi dahil sa ginawa niya na hindi naman maganda, pinuri siya dahil ipinakita niya ng katiwalang ito, mga kapatid, ang kanyang katusuhan, ang kanyang katalinuhan at kapamaraanan, tawag sa atin sa English, resourcefulness niya. Yan ang pinuri ng kanyang amo, sa paghahanda sa kanyang kinabukasan. Dahil takot naman siya, wala siyang alam ng ibang mga trabaho. Kaya nga gawin niya ang lahat upang ma-please niya. Kapag wala na siyang trabaho, tatanggapin siya ng mga ibang tao. So yan ang nasa isip ng taong ito, mga kapatid. So, pinalaala sa atin ni Jesus ngayon na gawin din natin ang kaparihon na ginawa na pananaw at pagpaplano ng hindi matapat na katiwalang ito. We work very hard, brothers and sisters, for our future life. Diba? In this world. Lahat ginagawa po natin para sa kamunduhang ito. Diba? Maghirap man tayo. Iba ginagawa kahit hindi maganda. Maparami lang ang pera upang maging magaan ang buhay sa mundong ito, di ba? But why not to prepare our future life in heaven? Bakit hindi natin preparahan po yung kinabukasan natin, kinabukasan ng ating kaluluwa para sa kaharian ng Diyos? Kadalasan nakakalimutan natin ito. Nakakalimutan natin talaga. Sa totoo lang po. Kaya nga sinabi ni Jesus sa atin, ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Totoo ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Yes, mga kapatid, tandaan po natin, our citizenship is in heaven. Palagi nire-remind sa atin ito na tayo ay para sa kaharian ng Diyos sana. So gamitin natin ang lahat, sabi ng ating Panginoon, ang ating trabaho, ang ating kayamanan, ang ating talento, ang lahat-lahat, bilang isang hagdanan papuntang langit, stairway to heaven, stairways to heaven. Gamitin natin ang lahat po habang nandiyan pa po sa atin. Mamuhay tayo ng kabanalan. So tulungan tayo ng Panginoon, huwag tayong mabahala. Tulungan niya po tayo, mga kapatid. Ang ating gagawin lamang ay maging bukas rin po tayo, maging bukas ang ating puso sa Kanya. Maging bukas ang ating puso sa ating Panginoon. So, ulit, maging matalino po tayo kapag ito ay tungkol sa kaharian
ng Diyos. Hindi tayo maging bobo sana, no? Kapag kaharian ng Diyos, mga kapatid, ang katapat nito, no? So gawin natin ang lahat. Amen.